Good evening mga kasambahay. Ako po si Atty. Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube at Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Bago po tayo magpatuloy, pabatiin po muna natin ang aking kapartner na si Atty. Joey Domingo. Good evening, Atty. Joey! Good evening, Attorney M. Ay, nakita ko mukhang maganda na yung background mo sa ating Zoom. Magandang gabi din sa ating mga kasambahay. Bilang ako ay isang techie idiot, hindi ko pa po na-explore yan. But one of these days, magkakatugma rin tayo, Attorney M. Anyway, magandang gabi sa inyo mga kasambahay at bagaman LDR kami muli ni Attorney M ngayon, live na live pa rin naman tayo at sinisikap pa rin namin makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng aming programa. Ayan, ano nga bang topic natin ngayong gabi, Attorney M? Oo, nako, medyo technical tong topic na to, pero lately napapakinggan natin sa mga balita. So, napag-isipan namin ni Attorney Joey na siguro maganda pong may discuss kahit pa paano po sa inyo ating mga kasambahay, ano ba yung tinatawag na mga remedies kapag nawala o inilegal na dinakip ang isang tao. So, dahil dyan, ano nga ba ang lunas ng batas? So, illegal na dinakip, yan ang pinag-uusapan natin kapag nawawala o illegal na dinakip, Attorney Joey, oo. Pero without, again, without specifics, without giving names, no, gusto natin i-explain ano lamang ang mga remedies na available. Oo, tsaka yung premise naman natin, Attorney M, is illegal na dinakip. Ibig sabihin, inaresto whether meron siyang pagkakamaling na nagawa na labag sa batas o siya ay hinihinalang may nagawang paglabag sa batas pagkatapos nawawala. So, not necessarily a fugitive kasi hindi pa naman napapatunayan. Ayon sa ating criminal law, it's a basic concept no na innocent until proven guilty. So, ito yung mga remedies ang pag-uusapan namin ngayong gabi ni Attorney M, is yung mga remedies kung ano ang pupwedeng gawin ng isang taong ayun nga, dinakip. Hindi iba din yung kidnapping, mga kasambahay, kasi yun ay dinukot naman. Ito ay inaresto, believed to be by authorities, di ba, Attorney M? Ito ba yung ating premise? Yes, so tinatawag tong extraordinary remedies, kumbaga, Attorney Joy, in legal parlance. Actually, meron po talagang dalawa tayong extraordinary remedies na gustong i-discuss ngayong gabi. So, unang-una, yung tinatawag nating habeas corpus, Attorney Joey. Laging naririnig, no, habeas corpus. At saka yung isa pa na medyo, eto mas rare naririnig, pero yung tinatawag na writ of amparo. Ayan. So, kagaya na sinabi mo, Attorney Joey, these are special remedies kasi, again, may kinalaman nito sa may aspeto na may factor ng pagkahuli or pagkadakip at may element ng gobyerno in a way, Attorney Joey, no? For example, yung habeas corpus na or yun nga, yung writ of amparo, which mamaya mas i-discuss natin, Attorney Joey, more comprehensively. Yung habeas corpus, by the way, is a Latin maxim siya. Ang ibig sabihin produce the body. Tama, Attorney M, no? Produce the body. Ibig sabihin nawawala yung body. Kumbaga, nawawala yung katawan ng tao, yung hindi mahanap. Mo, ikaw mismo. Yun ang habeas corpus. Tawag procedurally nito this is a provisional special remedy ito, Attorney M, no? Program ba? Kung nagkakamali. Yes, tama, Attorney. Alala ko pa pala. Special. Ayun, provisional remedy. Ayun. Ayan. Again, Attorney Joey, medyo extraordinary siya kasi nga yung circumstances din para umabot ka na magpa-file ka ng petition for habeas corpus, very unusual siya. So halimbawa, mga kasambahay, Attorney Joey, please feel free to butt in anytime you like. So yung habeas corpus, halimbawa, Attorney Joey, na inquest, no, yung isang tao. Inquest, ito po yung nangyayari kapag halimbawa caught in the act. No, or halimbawa a crime has just been committed and then yung person na to ay mukhang siya yung nag-commit ng crime, no? Parang based on the circumstances, mukhang siya yung nag-commit ng crime, no, Attorney Joy? Or yung escapee, di ba?
merong nakatakas sa pagkabilanggo na tapos muling nahuli. So yung tatlong circumstances ni Attorney Joey, pwede magkaroon ng inquest proceedings, no? Meaning walang warrant, Attorney Joey, no? Dadamputin, dadalhin sa prosecutor. Pero kailangan kasi, Attorney Joey, may certain number of hours lamang na sila ay nadakip at na-inquest, kailangan po makapag-file na ng kaso. Di ba, Attorney Joey? Kapag lumagpas na doon sa number of hours na yun at hindi nakapag-file ng kaso, pwede na pong mag-petition for habeas corpus kasi hindi po pwedeng ma-detain ng isang tao na wala naman palang kasong na-file sa kanya. Given those three circumstances, hindi yung may warrant of arrest ang pinag-uusapan. Dito yung in flagrante delicto or a crime has just been committed or escaping from justice. Yun po yung specific circumstances po. Pwede na po mag-habeas corpus kung hindi po mapafile ng kaso within certain number of hours po na binibigay ng batas. Or halimbawa, meron naman siyang kumbaga legally pwede niyang, kasi ginamit ko tong remedy ng isang beses sa isang case, Attorney M, ng isang bata na hindi mahanap ng magulang. Nasa custody siya ng isang magulang. Kumbaga sa dalawang parents, no, nagkaroon naghiwalay, tapos hindi niya makita yung anak niya kasi kinuha nung kanyang estranged partner. So ngayon, hindi niya malaman kung nasaan, kung hindi niya basta-basta pwedeng filean naman ng kidnapping kasi wala rin kaming circumstances which would prove na kinidnap nga, walang witnesses, ganon. Kaya lang, we need to ascertain na andyan buhay, andyan yung body ng bata. So, we filed for habeas corpus. So, kumbaga, kung may hinahanap tayong tao, pwedeng i-file itong habeas corpus kung andun yung mga surrounding circumstances na binanggit na nga kanina ni Attorney M. Kumbaga, special remedy siya. In comparison to other remedies, kasi yung iba, katulad ng, halimbawa, pwede ka naman kasi, Attorney M, mag-file ng kidnapping, di ba? Pag alam mo na dinukot yung isang tao, tapos ikaw meron namang legal standing to file. Halimbawa, ikaw magulang ng isang bata na dinukot, o kaya yung asawa mo dinukot, magpa-file ka ng kidnapping, pwede naman yun. Meron namang illegal detention. So ano ang pagkakaibangan nitong habeas corpus dito sa mga remedies na ito, Attorney M, ng mga nawawalang tao? Oo. Ako, Attorney Joey, kung tamang pagkaalala, ko, Attorney Joey, no, sa petition for habeas corpus, in a way, china-challenge mo yung legality no pag-detain or pag-hold sa isang tao, di ba? So, hindi lamang ito basta kidnapping kasi gusto mong i-challenge nga kung halimbawa kinuha ng authorities, Attorney Joey, ano yung basihan? Legal ba yung pagka-detain? Or halimbawa nga, kinuha yung isang tao, legal nga ba yung pagka-detain? So, hindi siya simpleng kidnapping, Attorney Joey, no? Ibang-iba po yung nature ng habeas corpus. So, kasi ang nagka-claim na may hawak doon sa tao, nagka-claim siya na meron siyang legal na reason, o meron siyang authority, o meron siyang karapatan na i-hold yung taong yon. So pagka habeas corpus, china-challenge, o yung sinasabi ni Attorney M kanina, kinu-question mo kung ano nga ba, kinu-question mo yung legality ng paghawak niya doon sa taong hinihingan mo ng protection sa court na ma-produce yung kanyang katawan at ipakita na talagang well and alive yung taong yon. Tama ba, Attorney M? Oo, tama, Attorney Joey. Naalala ko rin, Attorney Joey, no, in certain cases, because, for example, yung Congress po, merong quasi-judicial powers din, Attorney Joey, di ba? Meron din silang authority to detain persons, di ba? Halimbawa, merong hearings in need of legislation, tapos hindi sumasagot, no? Or hindi responsive, ganyan, medyo binabastos ang Congress, no? So actually, meron silang karapatan to detain, no? Parang i-hold in contempt, i-cite in contempt, and then dini-detain po nila yan. So ngayon, kung minsan kapag gustong i-challenge yung detention, no? Yung iba pong mga abogado ay nagpa-file ng petition for habeas corpus dahil china-challenge nga po nila yung legality ng detention. Kasi again, Attorney Joey, babalik tayo doon sa constitutional right to
liberty, di ba, Attorney Joey? Kasi mataas yun among the rights enumerated in the Bill of Rights. So, any deprivation of a person's liberty, talagang china-challenge yan. And ito, kung ang may kinalaman ay yung aspeto ng legal ba yung pagka-detain sa kanya, pwede pong mag-file ng petition for habeas corpus. So, kung minsan, Attorney Joey, yun nga, diskarte din ng abogado, no, Attorney Joey, kung ano ba yung proper remedy na ipa-file niya, depende sa circumstances. Ayun. At saka sinasabi nga natin kanina, Attorney M, kapag meron tayong pagdududa doon sa authority ng isang taong may hawak doon sa pinapaproduce natin na body, that's the time na pwede natin i-seek itong remedy na ito. Kailangan bang pamilya lang ang mag-file? Ayan, may tanong dito, Attorney M. Kasi may mga requisites tayong kailangang sundan para maging proper yung ating paggamit nitong petition for habeas corpus, di ba, Attorney M? So, pagkaalala ko, Attorney Joey, hindi naman kailangan family member lang yung magpa-file ng petition for habeas corpus, di ba? In certain cases, yun nga, from what I remember, yung counsel, di ba, pwede rin mag-file on behalf of his or her client, definitely. Kasi ino-authorize niya yung kanyang abogado, di ba? Kung minsan hindi, kasi parang in-imagine natin baka hindi, yung extreme cases, hindi makausap, nawawala, di ba? Kung minsan naman, nandyan makukontak mo, pero halimbawa, ayaw nga palabasin mula sa detention or sa pagkakahuli. So in that case, the person can also authorize his or her lawyer to file a petition for habeas corpus on his or her behalf. In his behalf. Oo, ayun. So, halimbawa, again, mga kasambahay, hindi necessary na merong blood relation doon sa kumbaga complainant, but in his behalf pwede mag-file yung kanyang abogado na kumbaga siya yung representative nung person na detain or illegally detained rather, or kumbaga walang legal authority yung nagho-hold sa kanya. Ayun. Oo. Ako ito, Attorney Joey, paano kung may warrant? O pwede pa rin daw ba ang petition for habeas corpus kung may warrant? Ako, I think, Attorney Joey, this will not be the proper remedy kung merong warrant na na-issue. Oo. Kung merong warrant na na-issue at saka siya ay hinuli, hindi mo na ngayon pwedeng sabihin na illegally detained siya. Kasi meron ng sanction ang batas kung bakit siya under custody. Kaya kung may warrant, hindi na proper remedy yung habeas corpus. Di ba? Habeas corpus. Oo. Tama, Attorney Joey. Kasi nga, ang premise nga kasi ng habeas corpus ay illegal yung detention, no? So kung may warrant of arrest, unang-una hindi pa yun nadidetain, Attorney Joey, no? Kasi hindi pa inuhulihin kung hindi pa na-execute yung warrant of arrest. So, di ba? Kasi ito, ang premise ng habeas corpus, na-detain na eh. Nawawala na yung tao, no? Kaya ka nagpa-file ng petition for habeas corpus. Kapag may warrant, o kaya hindi pa po siya nadadampot. Believed to be detained. Yes. Believed to be detained. Oo, believed to be detained. Oo, at saka syempre kapag may warrant of arrest na issue, hindi naman po kasi mga kasambahay basta-basta na-issue ang warrant of arrest. Talagang courts lang, Attorney Joey, ang nag-issue ng warrant of arrest. At syempre, meron din po tayong presumption of regularity sa ating mga courts. Meron din po silang mga basihan na ginagamit para po makapag-issue ng warrant of arrest. So kung meron na pong na-issue, sa palagay ko po hindi na proper na remedy, no, Attorney Joey, yung pagpa-file ng petition for habeas corpus. Dahil may presumption na legal yung pagka-detain niya dahil nga po na-issuehan ng warrant of arrest. Tama, ayun. Ito may isa pang tanong, Attorney. Ano nga ba ang mangyayari kapag naglabas ang korte ng writ o kaya writ of habeas corpus? O ibig sabihin, ito na yung sinabi natin kanina, Attorney M, na pinapaproduce na ng hukuman yung katawan ng tao sinasabing pinaniniwalaang nawawala dahil nakadetain. Under whatever circumstances, diba kasi nga challenge mo yung legality ng pagkaka-detain niya kasi pinaniniwalaan mo na detain siya against his will. Kaya kailangan mo pag nag-issue na yung korte ng writ, kailangan mo ngayong dalahin yung taong yun or yung biktima, dalahin mo sa korte, ipakita mo kasi nga produce the body yung writ, 'di ba, Attorney? Oo.
Kumbaga, kung yun nga yung pagka-translate ni Attorney Joy, very simplistic and very straightforward. Yun yung essence ng habeas corpus. Produce the body. Ilabas mo, 'di ba? Kung sino yung Oo. person na yun na finailan, yung object ng petition for habeas corpus, no? Ilabas mo, i-produce mo yung body para makita ko na ayan, 'di ba? Nilabas talaga kasi nagkakaroon din naman ng pagdinig yan, Attorney Joey, no? Yung petition for habeas corpus. And during the hearing, kailangan mo nga ipakita, 'di ba? And you have to justify kung talaga nga bang legal yung pagkakadetain sa isang tao. Kaya po nagpa-file O ng kaya petition for habeas. O kaya pabubulaanan mo, sabihin mong hindi naman totoo na dinetain mo Yes. yan. Halimbawa, sumama Oo. naman sa akin yung, halimbawa, yung Oo. anak mo yan, ganon. Sumama naman siya ng Oo. kusa at ako naman meron namang parental authority over the Yes. child. Ganon. Kasi kung minsan yun nga, O kaya Attorney Joey, no? Halimbawa, yes, sige, Attorney Joey. Hindi, go Attorney M. Halimbawa. Yung example mo kasi kanina, Attorney Joey, di ba? Halimbawa yung mag-asawa, no? They decided to part ways. But syempre, meron pa, hindi pa nade-determine ng court kung sino nga ba may custody. So hanggang hindi pa nade-determine dahil legitimate naman yung bata, joint po yung custody nila. No? Kaya lang, hindi pwedeng sabihin sa parent na nasa akin lang, di ba? Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo kasi nga, joint yung custody nyo. So, pwedeng pagka ganun, Attorney Joey, ayaw ipakita o ayaw nadalhin sa isang magulang. Baka mag-file ng petition for habeas corpus yung magulang, di ba? Kasi nga, is it legal na sa'yo lang? Di ba? Joint kayong custody natin. Parang ganun, no, Attorney Joey? That can also be a case. Correct. So, ganun yung mga possible scenarios na pwede maging applicable yung petition for habeas corpus. O kaya naman Ayun. kung siya naman may nagawang labag sa batas, tapos nag-effect ka ng citizen's arrest, kailangan mong patunayan sa Oo. korte na ito ay ginawa ko kasi nga nagawa niya itong krimen na to at ako ay nag-effect ng citizen's arrest o kaya arrest without warrant kasi meron siyang nagawa na labag sa batas at in-exercise mo nga itong sinasabi natin sa batas na kung halimbawa in flagrante delicto yon, nahuli mo siya sa akto about to commit a crime or is actually committing a crime. So sasabihin mo ngayon sa korte, hindi ko naman siya dinetain. In-exercise ko yung aking right to as a citizen na tumulong sa ating gobyerno na humuli ng mga masasamang loob. Pero kasi sinabi na nga namin ni Attorney M kanina, kailangan mong patunayan na hindi mo siya dinetain illegally against his will. Oo. Ayun. Oo. Una-una, Attorney Joey, kung ikaw ay nag-effect ng citizen's arrest, halimbawa, dilampot mo yung isang tao na caught in the act or in flagrante delicto, unang-una po, bawal po na itago niyo siya sa bahay niyo, Attorney Joey. No, Correct. baka makakasuhan po kayo ng katakot-takot nun. Hindi pwede. Ang dapat yung gawin ay i-turn over to the proper authorities. And then si authority po, halimbawa, turn over sa police, Attorney Joey, gagawa po ng report, no, si police, and then mag-i-inquest po, no, dadalhin po yan sa prosecutor. Attorney Joey, yung mga PAW lawyers, di ba? May mga assigned po yan na lawyers para mag-conduct ng inquest proceedings. And depende po kung ano yung possible na naging crime na na-commit niya, may certain number of hours lang po na dinidefine ng batas na dapat within that period makasuhan niyo po siya. Kasi kung wala naman pong basihan para siya i-detain, kailangan po pakawalan po siya. Kasi kung hindi nga po, pwede na pong mag-file ng petition for habeas corpus. Kasi nga, it's a challenge na po yung legality ng detention ng tao po na dinakip ninyo. So, yun yung mga scenario na pwede maging applicable. Ito, Yes, Attorney Attorney. Emma, may mga sitwasyon daw ba na hindi applicable ang habeas corpus? Actually, marami. Tulad ng sinabi ko Mas kanina, marami yun. na isang halimbawa, it could also happen na it is not applicable in that case. Yung sinasabi ko kanina na yung isang magulang ay magfa-file ng habeas corpus sa mga anak, samantalang alam naman niya kung saan nakatira, alam naman niya kung saan nag-aaral. Anytime naman po pwede niyang dalawin. Meron naman siya binibigyan naman siya ng access para bumisita dun sa mga bata. Pero
gusto niya mag-file ng habeas corpus para magkaroon ng custody, hindi yun ang tamang remedy. Isa lang yan sa mga Hindi na halimbawa remedy. na kung kailan hindi mag-a-apply yung habeas corpus kasi maling remedy po yun. Tama, Attorney M? Maling remedy. Alam niyo po mga kasabahay, Attorney Joey, gusto ko na rin i-emphasize dahil napag-usapan itong yung konsepto, Attorney Joey, ng proper remedy. Kaya po kailangan kapag medyo ganito nakaseryoso yung mga sitwasyon, kailangan niyo po talagang kumausap ng abogado. Kasi ang abogado niyo po ang magsasabi kung ano po ang proper remedy. Kasi kung minsan, di ba, naririnig natin, ganun pala yung sitwasyon. Sige, magpa-file ako ng ganito. Di ba? Hindi na ako kakausap, di ba? Or ako na lang yung mag-i-insist kung ano yung gusto ko. Maniwala po kayo sa abogado niyo. Kasi depende po sa circumstances kung ano po yung proper remedy, Attorney Joey. Kung minsan, ikaw ang magpa-prejudice kapag pinaunahan mo yung abogado mo. Dahil sila po din yung nag-aaral. Kami po yung nag-aaral na kung ano ba yung proper remedy. Depende po sa sitwasyon. So, yun na, Attorney Joey. In certain cases, it can be kidnapping. In certain cases, pwede kang mag-file lang ng custody. Diba yung sinabi mo, Attorney Joey? Hindi naman necessarily petition for habeas corpus. Kailangan lang sigurong i-determine ng court sino ang may rightful custody sa mga common children nyo, diba? Or yun na, kung habeas corpus ba yun? Or baka mamaya, Attorney Joey, yung pag-usapan natin mamaya, baka ang proper remedy is writ of amparo. No? So again, kailangan pong kumausap ng abogado para malaman niyo po kung ano talaga ang proper remedy na gagamitin. Oo, kasi mas maigi yung maipaliwanag ng abogado sa inyo kung ano-ano yung mga requisites or yung requirements para maging applicable or tamang remedy yung habeas corpus. Kasi sometimes ang nagiging kumbaga masamang epekto kung hindi kayo nagkukonsulta ng maayos, kayo lang yung magde-decide, hindi kayo kumonsulta ng legal, maling remedy, madidismiss din yung petisyon. Kasi pagdating sa korte, sasabihin, hindi naman applicable yung remedy hinihingi mo kasi hindi ito yung case. So, may explain at least ng lawyer ito yung requisites at maririnig syempre ng lawyer kung ano yung circumstances kasi iba-iba naman bawat sitwasyon, iba-ibang circumstances. So at least from your circumstances, makakapag-desisyon or makakapagbigay ng advice, legal advice yung abogado kung ano-ano yung iyong mga legal options. Ayun. Depende, Attorney Joey, sa sitwasyon nga na meron or kinaharap ng ating mga kasambahay. Nagbabalik ang huntahang legal. Ayan, ang pinag-uusapan nga natin kanina, Attorney M, ngayon sa ating pagpapatuloy, habeas corpus. Ano nga ba yung habeas corpus? Ano ang ibig sabihin ng habeas corpus? At kung sino ang pwedeng mag-file at kailan ito applicable. Ayan. Ito naman yan, Attorney M, nabanggit mo kanina, yung ating writ of amparo naman. Ano naman itong writ of amparo, Attorney M? Naalala ko nakwento ng tito ko, who's also a lawyer but he already passed away. No? Sabi niya, nung bar exams niya daw, Attorney Joey, ito ang unang tanong. What is the writ of amparo? Yes, so para po sa ating mga kasabay, actually this is relatively new, Attorney Joey. Well, hindi naman sobrang bago, a few years ago, maybe a few decades ago. Pero kung siyempre matagal na kasi yung mga revised penal code natin, civil code, eto mas bago-bago na yung writ of amparo. Medyo unique, Attorney Joey, no, yung nature ng writ of amparo. Sasabihin ko dapat parang may sui generis pero one of a kind naman kasi yung sui generis na hindi siya applicable. Medyo unique nga yung writ of amparo. Medyo, so available pero kailan Ayun. Yes, Attorney M. Yes, Attorney M. Kailan siya mag-a-apply? Nagiging applicable daw siya para doon sa any person whose right to life, liberty, or security is violated or is threatened with violation by an unlawful act or omission. So, yung right to life, liberty, security. Kumbaga, in simpler terms, may pagbabanta sa iyong buhay, sa iyong kaligtasan. Ayun. Pero ang kadalasan, Attorney M, government officials or public officers ang nagsisik ng protection. Although pwede rin naman siyang gamitin ng
pwede rin naman maging pribado ang respondent sa isang petition for Yes. writ of amparo. Oo. Ayun. So again, Attorney Joey, kahit yung threatened violation sa iyong right to life, liberty, or security, pwedeng ang proper remedy ay writ of amparo. No? So kung halimbawa feeling mo mayroong unlawful act or omission na maaaring gawin sa iyo ang isang public official, no, or kung minsan very rare naman, Attorney Joey, yung private individual, no, na again magsi-threaten sa iyong karapatan to life, liberty, or security, pwede mag-file ng petition for the issuance of a writ of amparo. Oo, again mga kasambahay, meron ulit itong mga requisites na kailangang sundin or sundan bago i-grant ng court yung writ, 'di ba? Bago mag-i-issue ang court ng writ of amparo. Titingnan muna niya yung surrounding circumstances kung talaga bang may pagbabanta sa iyong buhay at sa iyong kaligtasan, at ito ay nagmumula, yung threat ay galing sa isang public official. Ayun. Oo. Attorney Joey, siguro itong next part yung pinakamahalaga para ma-qualify natin kung proper remedy ba yung writ of amparo. So, applicable lamang daw po siya kapag ang pinag-uusapan natin ay extra-legal killings or enforced disappearances. Importante, extra-legal killings or enforced disappearances. Yun po yung yun lamang po yung saklaw ng writ of amparo, no? So again, kapag nasa-threaten yung right to life, liberty, or security in cases of extra-legal killings or enforced disappearances, mga kasambahay. Ganun po kakitid yung parameters para makapag-file po ng petition for the issuance of a writ of amparo. So, hindi siya necessary kasi tinatanong kanina, Attorney M, ano ang pagkakaiba ng writ of amparo sa habeas corpus? Yung sa habeas corpus, mga kasambahay, merong detention na involved. Kumbaga, alam mo na meron kang reasonable belief, meron kang reasonable grounds to believe that the person is actually detained without cause or without legal cause. Yun. So, ipapaproduce mo yung body. Ito namang writ of amparo, merong pagbabanta sa iyong seguridad, sa iyong buhay, at sa iyong kaligtasan, at merong involved na extrajudicial killings and enforced disappearances. So, kailangan itong mga to, yung mga binabanggit namin na mga surrounding circumstances, dapat present sa inyong kaso para bigyan ng due course ng korte yung inyong reklamo, di ba? Or yung inyong petition for writ of amparo. Oo. So ang tanong dito, Attorney Joey, kailangan bang may mawawala muna bago mag-file ng petition for the issuance of a writ of amparo? Usually po, nangyayari talaga to kapag kami nawawala. Pero kasi, Attorney Joey, ang qualification dito, kahit daw ikaw ay nati-threaten, di ba? Nati-threaten na mag-violate yung right to life, liberty, or security. But again, in the context of enforced disappearances or extra-legal killing. So, Attorney Joy, halimbawa, meron kang, paano ba? Nangyayari ito kung minsan, Attorney Joey, may mga kaso dito, yung kaso ni Palparan, kung naalala mo, Attorney Joey, no? Halimbawa, yung napapagkamalang halimbawa yung napapagkamalang NPA, Attorney Joey, no? Halimbawa, identified ka sa NPA, na-red tag ka, halimbawa, na-red tag ka. Tapos yung mga kasama mo nawawala na, Attorney Joey. Yung mga kasama mo na nare-red tag din, na di umano ay aktivista or NPA, no? Dinadakip na di umano at hindi na makita. So, ikaw na lang yung natitira, no? Doon sa inyo. Pwede ka mag-file ng petition for the issuance of a writ of amparo kasi natatakot ka for your security, no? Na baka ikaw ay dakipin, di ba? Or baka patayin, Attorney Joey, no? Kasi yun nga yung limitation. Dapat in the contemplation of extra-legal killings or enforced disappearances, no? Kasi kung minsan nga, Attorney Joey, kung ikaw ay mariredag, bigla na lang nawawala, Attorney Joey, no? So medyo nakakatakot yun on your part, di ba? So meron kang
meron kang reasonable ground to believe na merong masamang mangyayari sa'yo or maaari kang ipapatay. Yun yung ipe-present mo kapag ipapresent mo sa korte kapag ikaw ay nag-file ng petition for this writ of amparo na meron talagang merong posibilidad na ikaw ay patayin. So, kailangan mong i-prove yung mga circumstances na yan. So, kasi nga, that's a segue to the next question, Attorney M, yung paano kung may death threat pero walang physical na pananakit. Ayan. Pagka wala pa namang physical na pananakit, pwede ka muna, una-una lagi kong sinasabi talaga to, kapag ka may danger to your life and limb, magpa-blatter po talaga muna tayo. Ayun. Kasi para meron po record yung ating mga pulis na nagpa-blatter ka kasi later on pagka nag-proceed na siya into a case magagamit talaga yung blatter na yun. So at that time na naramdaman mo na meron ng pagbabanta sa iyong buhay at sa iyong kaligtasan magpa-blatter na kaagad, di ba, Attorney M? Oo. At saka, Attorney Joy, doon sa katanungan niya, pwede nga maging kaso doon ay grave threats, no? Or light threats. Depende kung ano yung threat na binigay sa'yo, no? Kasi again, no, very specific yung tinatawag na rin ito amparo kasi it will also be upon the determination of the court. Paano mo nasabi na ikaw ay nati-threaten yung security at paano mo siya marirelate doon sa posibleng connected to sa extralegal killing or enforced disappearances, no? So, hindi lamang basta-basta tinakot ko online, ikaw ay hinaras online o binantaan online, mag-file ako ng petition for the issuance of writ of amparo. Hindi po siya ganun kasimple. Again, ang context lang dito ay in relation to extralegal killings or enforced disappearances. Kasi kung ikaw hinaharas online, Attorney Zoe, cyber libel lamang siguro yun, no? Or kanina, no, kung ikaw ay pinagbabantaan, may mga death threats pero hindi physical naman na sinasaktan. Pwedeng grave threats, Attorney Joey, no? So, hindi necessarily rito paparo kasi kagaya ng sinabi namin kanina, Attorney Joey, extraordinary remedy siya kasi very specific yung requirement ng batas kung kailan lamang magiging applicable yung habeas corpus sa writ of amparo. Yes, very specific, very narrow yung parameters na inilalagay ng ating batas para maging applicable yan. Tama. Yan, Attorney Joey, may susunod na katanungan. Oo nga, may tanong pa dito, Attorney M. Pwede bang humingi ng proteksyon kahit wala pang nangyayaring krimen? Ayun, sinabi na nga ni Attorney M kanina, kahit na wala pang nangyayaring krimen, pero kaya mo mag-present ng proof or ng ebidensya sa korte na yung maaaring mangyari sa'yo, maging biktima ka ng extrajudicial killing o kaya mawawala ka, magiging biktima ka ng enforced disappearances. Kailangan mong ipakita sa korte na there is probable cause na pwede itong mangyari sa'yo kapag ka hindi na-grant itong petition mo for writ of amparo. Ayan. Oo. Tsaka, binabasa ko dito, binabasa ko, Attorney Joey, yung circular na inisyu ng Supreme Court patungkol sa writ of amparo. Talaga pong nag-i-issue ang court, motu proprio, no? Kapag nag-file ka ng petition for the issuance of writ of amparo, pwedeng mag-temporary protection order, Attorney Joey. Kasi nga, pinag-usapan natin dito, yung seguridad, no, yung buhay mo na may possibility na ikaw ay dakipin, no, or ikaw ay patayin, no, extralegal, o kaya ay bigla na lamang mawala, no, at hindi na natin malaman kung saan ka ba dadalhin, no. So because of that, pwedeng mag-issue motu proprio, kumbaga at its own instance, no, yung court mismo ang mag-i-issue ng temporary protection order para matiyak yung inyong pong kaligtasan. Kahit po hindi pa na-issue yung writ of amparo mismo, Attorney Joey. Pati may inspection order pa nga daw, no, para doon sa tao na yung posible maging respondent doon sa petition. Para din immediate kasi i-hear pa kapag ka ikaw ay nag-file ng petition for writ of amparo, i-hear pa yan So magkakaroon pa ng pagdinig. So para meron ka na agarang protection, mag-i-issue ng BPO, Barangay Protection Order o kaya TPO. Ito yung sinabi ni Attorney M kanina na temporary protection order. Ayun. Oo. Attorney Joey, ako gusto ko again i-emphasize no, na yung pinag-uusapan natin ngayon ay extraordinary remedies. Very slim po yung parameters at talagang hindi po siya basta-basta maaaring invoke, Attorney Joey.
pwedeng magkaroon ng pananagutan yung another person, pero pwedeng hindi necessarily habeas corpus or writ of amparo yung gagamitin. Kaya in these cases, Attorney Joy, kung feeling yung pasok dito, no, na magpa-file ng petition for habeas corpus or writ of amparo, kumausap po ng abogado kasi these are very serious and very extraordinary remedies na would require the expertise of your lawyer para po maipaliwanag niyo kung ano yung nature and circumstances at siya po yung magsasabi na ay, pwedeng ito na to or hindi, siguro grave threats lang or siguro ibang kaso siguro but not necessarily these two dahil these are extraordinary remedies. Ayun, Oo, at the Attorney same time, Joey. para hindi tayo magsasayang ng oras at panahon at makukuha natin yung tamang remedy. Depende sa ating sitwasyon. Also, Attorney M, kabaliktaran naman. Sabi mo ka kanina, very narrow yung pinoprovide na batas na requisites. Ito rin namang mga requisites na ito, will come in very handy kung talagang lahat ng requirements, lahat Yes. ng kumbaga surrounding circumstances applicable sa case mo, edi maaaring makapagbigay lunas talaga ito sa iyo. Kagaya na sinabi Attorney M kanina, kumonsulta Very ng potent din. abogado. Oo. Atin namang sagutin ngayon, Attorney M, ang ilan sa mga katanungang ipinadala sa atin ng ating mga kasambahay. Narito po ang ilan sa kanilang mga tanong. Ayan. Para sa unang tanong, Attorney M, kapag nakita mong may ibang karelasyon ang asawa mo sa social media, sapat na ba yon bilang ebidensya? Sigurado ka ba talagang asawa mo yon? Yun ang unang-una kasi kailangan mo ma-prove na talagang sa kanya yon yung social media account na yon kasi pagka 'di ba Attorney M yung mga online sa cyber libel natin kailangan mong i-attribute yung ownership ng account dun sa inaakusahan mo ng cyber libel. Ayan, pag hindi mo ma-ascertain yung identity. Pero kung sigurado ka naman na sa asawa mo yon, bago ka siguro mag-file ng case, kausapin mo muna, di ba, Attorney M? Baka merong pag-amin na magaganap. Hindi lang yun. Ayun lang. Ako ang naisip ko, Attorney Joey, ebidensya para saan? Ano pong kaso ang gusto niyo i-file? Kasi depende, Attorney Joey, kung anong Ayun kaso. nga. Kasi Hindi nga niya halimbawa, pala Attorney nabanggit, Joey, ano? diba? Oo, Ano po hindi ba niya ang nabanggit ikakaso anong niyo? kaso. Kasi iba po kung halimbawa ang gusto niyong ikaso, kung kayo po ay babae, gusto niyo bang ikaso ay vowsy? Kung kayo po ay lalaki, gusto niyo po bang ikaso ay adultery? 'Di ba? Or halimbawa babae ka, gusto mo O ikaso ay concubinage. Magkakaiba kasi yung quantum of evidence required at iba-iba po yung elements ng crime. Depende po kung ano yung gusto niyong kaso na i-file. So again, Attorney Joey, kausapin po ang abogado. Ipakita niyo po, Attorney Joey, ito po kasi yung ebidensya. Attorney M, ito kasi yun So, tutulungan kayo ng abogado niyo based doon sa inyong ipapakitang ebidensya. Mayroon nga ba, Attorney Joey, pwede ikaso? Kasi nga, again, Attorney Joey, i-ascertain mo muna, talaga bang asawa mo yan? Yung nag-post niyan, di ba? Baka naman... Oo, at pag naging Kasi Attorney Joey, congressman si Attorney M, yun na nga. Sabi ko nga, siya ba talaga yun? Baka naman hindi. Baka ginawan-gawan lang ng account. Tapos, Attorney M, sabi ko nga, pag naging congressman ka, mag-craft ka ng batas na hindi na maging fair kasi napakahirap i-prove ng concubinage. Kumbaga, ang ibig sabihin ng concubinage is kung yung lalaki ang nangaliwa, napakahirap i-prove. Pero yung adultery, napakadali. Kasi under sa ating batas, yung quantum of evidence, yung pictures accepted, diba, sa adultery. Pero sa concubinage, hindi. Kailangan muna nilang magsama under scandalous circumstances. Kailangan muna niyang binahay. Kailangan muna niyang may ebidensya na buntis na yung babae. Ganon. Ganon kahirap. Very specific. Kaya wag kayong... Sa adultery, kasi Attorney Joey, pwede yung circumstantial evidence, kagaya ng sinabi mo, Attorney Joey. May picture lang, magkasama, or may picture na parang sabay na pumapasok sa hotel. Magkahawak ng kamay. Pwede na siyang gamitin for a case of adultery. Kasi kapag adultery po, ang kinakasuhan ay yung asawang babae. Na siya yung nakikiapid.
As opposed to ang Mm. concubinage, yung asawang lalaki ang kinakasuhan ng concubinage. Yun nga, Attorney Joey, tama ka. Very specific eh. Kailangan having intercourse under scandalous circumstances, tumitira sa ibang bayan na pinapakilala na niya na asawa niya yung isang babae or dinala doon sa marital home nila, di ba? So, very Kasi specific. Sino ang lalaki ang gagawa Attorney, nun, di ba, in this day and age? Kaya nga. Oo. Correct. May client kasi ako, Attorney M, na nakita na niya nanood ng sine, magkahawak kamay, ganun talagang ang sweet-sweet. Hindi talaga po pwede pa yung concubinage. Yun sa sinasabi ko talaga, napaka masakit man. Hindi mo po pwede siyang kasuhan ng concubinage based on these evidences alone. Hindi siya, it will not hold any water. Di ba, Attorney M? Oo. Pero wag mga Ayun. ba ang ating mga kababaihan dahil yung Attorney Joy, meron tayong vowsy, no? Na kung tutuusin ay doon tayo sa vowsy. napakatibay, oh. Pero syempre magunos dili din kasi Attorney Joey, this is also a criminal case, no? Yung vowsy, yung Violence Against Women and Their Children Act, no? So mas madali siyang patunayan at yun nga, di ba, pwedeng physical violence, emotional, psychological, even financial violence, di ba? So, napakaraming grounds. Usually, tuloy, Attorney Joy, napupunta na lang sa vowsy kasi nga, ang hirap improve ng concubinage, di ba? So, yun. Totoo yan. Kaya again, depende sa ebidensya, depende sa gusto nyong ikaso, napakarami pong dapat i-consider para po magamit po yung nakita nyo sa social media. Ayun. Eto naman, Susunod na tanong, Attorney M. Gina G tayo din sa first Oo nga, question. bigay na bigay. Oo. Ito naman, ang pangalawang katanungan nito ni Joey. Pwede bang paalisin ng magulang ang anak na ayaw mag-aral at ayaw magtrabaho? Ay, nako. Nako. Ilang taon na po ba ito? Oo. Ilang taon na Syempre yung anak, kapag minor de edad pa ba? Siyempre, pag minor de edad, unang-una hindi dapat pinagtatrabaho, no? Yung bata. Kasi may mga karapatan din po ang bata, no? Na kailangan po ay kilalanin ng magulang. Pero kung hindi naman na minor de edad, nakagraduate na or naku, hindi ko lang alam, Attorney Joey, ayaw mag-aral. Ito ba ay, anong grade na ba ito? College na ba ito, Attorney Joey? Oo. Nasa kung minor de edad ito at kung gusto natin disiplinahin, we make sure lang sa mga magulang o sa magulang na nagtatanong na hindi tayo lalagpas sa limitations ng batas against child abuse kasi meron tayong meron tayong mga kailangang sundan na mga alituntunin bago tayo pagka nagdidisiplina ng bata, bago siya baka kasi pumasok sa child abuse yung mga i-impose mong pagdidisiplina. Kung menor de edad itong sinasabi mong hindi nag-aaral. Yes. Pero definitely, Attorney M, kailangan mong suportahan yan. I mean, support in terms of yung shelter, food, pag-aralin, clothing. Nakalagay, at pag-aralin, oo. Nasa pagdidisiplina lang, inisip ko kasi. Inisip ko kasi didisiplinahin, huwag lang lumagpas. Correct, Attorney M. So, palagay ko, sa palagay ko, Attorney Joy, itong katanungan ay less legal but more baka personal, Attorney Joey, no? Depende siguro sa parenting style. Pero yun lamang po paalala po na may obligasyon po ang mga magulang na bigyan po ng sapat na pagkain, no, pag-aralin, shelter, yung mga basic needs po ng kanilang anak. Kapag po yan ay na-provide, again, yan po ay nakalagay sa ating family code, Attorney Joey, no. Syempre, ibang usapan na kapag halimbawa, talaga namang graduate na, ayaw pa rin magtrabaho, no. Baka yun ay pwede nang paalisin. Pero, again, I don't know paano pwede ikaso dyan, Attorney Joey. Para paalisin mo yung anak mo kasi gusto mo na siyang magtrabaho. Paano mo kaya? Yun na, it's not necessarily a legal remedy, but maybe it's a parenting style decision, Attorney Joey, na kailangan pong pag-isipan ng magulang. Kasi Attorney Joey, again, also naalala ko sa family ko, dapat daw po yung family matters should be addressed, di ba, earnestly by the family. Kailangan muna ay pag-usapan ng maigi, di ba, bago po mag-file ng kaso. Kasi
lang, hindi ko rin po ma-imagine kung anong kaso ang pwedeng i-file ng magulang para paalisin sa bahay ang anak na ayaw mag-aral o magtrabaho, Attorney Joey, ha. Hindi ko rin alam talaga kung Mm. ano exactly. Mm. Yun. Yun. Hmm. Yun. Para naman sa ating susunod na katanungan, Attorney, meron pa. Kapag nakapangalan sa'yo ang bahay pero ibang tao ang nagbayad, sino ang may mas malakas na karapatan? Yun lagi nating sinasabi, Attorney yung best evidence rule. Kung ano yung Yes. nakasulat sa ating mga original na dokumento na nagsasaad doon na siya ang may legal na karapatan, siya po ang may mas malakas na karapatan. So yun, sa long and short of it, nasagot doon sa tanong, Attorney ano? Oo. Ang mas may karapatan ay kung kanino po nakapangalan yung property. Kasi may presumption of regularity tayo, Attorney Joey, di ba? Once naka-issue at nakapangalan sa isang tao, siya po ang pinipresume ng ating batas na may-ari. Kasi hindi po tayo pwedeng mabuhay sa isang lipunan na lahat po ng titulo ay it's challenge natin kasi i-argue mo na ako yung nagbabayad. So ang magiging presumption ng batas is kung kanino nakapangalan, siya yung nagmamay-ari. At the same time, Attorney Joey, gusto siguro nating linawin, nagbabayad ng alin. Kasi kung nagbabayad po ng amilyar, no, Attorney Joey, kung yun ang pinag-uusapan, yung tax declaration ay hindi po proof of ownership. Magkaiba po yung tax Ayun. declaration doon po sa kung kanino nakatitulo. Kasi iba po yung, ikaw yung bumili ng property, no, at sa'yo na ipangalan, at iba din yung pagbabayad ng amilyar o yung tax declaration na binabayaran po every year. So, again, yung pagbabayad ng amilyar o yung tax declaration is not proof of ownership. Lagi nating inuulit-ulit yan dito sa ating programa, di ba, Attorney na yung tax declaration ay hindi po yung proof of ownership. Mas meron pa rin mas may bigat yung kung kanino nakapangalan yung titulo ng lupa. Ayun. Lupa. Ayan, Attorney Attorney Joey. Ayan, isa na namang Huwebes ang natapos, Attorney no, nakasurvive tayo sa ating LDR at magpapaturo ako kung paano yung napakagandang background ng huntahan kapag tayo ay naka-Zoom. Ayan. Yes. Para po sa mga may nais idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga text o ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778. Huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at hintayin niyo po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabi. At maraming salamat sa pagsama sa amin ni Attorney Muli, ako po si Attorney Joey Domingo. Magandang gabi. Ayan, ako parang mas nakakamiss yung live, Attorney Joey, no? Mas masaya Oo talaga nga, pag live. oo Pero nga. tayo ay, tuloy-tuloy pa rin ang ransyada Totoo yan. nevertheless, Attorney Joey. Oo. Ako, maraming salamat mga kasambahay sa pagtangkilik sa inyong pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito po ang Huntahang Legal. Attorney Joey! Yes, Attorney Salamat po sa Diyos. Pag-usapan natin inyong mga tanong, ating talakayin mga isyong napapanahon, inyong pakinggan, mga payo at suwestyon, halina't makipaghuntahan.